Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service Sa Metro Manila, Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Inihahandog ng Philippine Commission on Women at ng Presidential Broadcast Service ang programang tumatalakay sa gender equality at women's empowerment at mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Radyo Pilipinas 738 at sa iba pang RP stations nationwide. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at PBS Radyo Pilipinas 1. Makinig na on air at manood online dito sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madakalaga niyang di matataw. Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y nakatutok sa Radyo Pilipinas 1, 738. Sa inyong mga radyo, ngayong araw po ng Biyernes, July 7, 2023. At dahil nga po, araw na ngayon ng Huwebes, ay ng Biyernes, thank God, it's Friday. Very special ang episode natin for today dahil 7-7, yung iba dyan nagsha-shopping na dahil 7-7 Ito po ay ang unang mula po sa nauna naming tahanan sa Radyo Pilipinas 2918. Ngayon po ay nandito na ang programa na tumatalakay sa gender and development at women's empowerment sa flagship radio station ng gobyerno, ang Radyo Pilipinas 1, 738. Ako po ang inyong lingkod, Hazel Morada. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ito po si Honey Castro. Yes, magandang hapon, Miss Honey. Siyempre, nandito pa rin tayo sa ating programang Tinig ng Kababaihan sa bago nating tahanan sa Radyo Pilipinas 738. Right. Welcome sa flagship radio station ng ating gobyerno. Hindi lang tayo lumipat ng tahanan, di ba? Dahil nakikinaririnig din po tayo sa iba't ibang istasyon ng Radyo Pilipinas. Ayan, we have 30 stations nationwide. Lumawak na rin ang ating pamilya. Exactly, At sa paglawak po ng ating pamilya, ay syempre, kasabay po niyan ay yung paglawak din ng ating mga pag-uusapan, tatalakayin tungkol sa mga kababaihan at gender development dito po sa ating programa. At naghanda po, Miss Honey, ang PCW, ganun din po ang PBS GAD team ng mga segments na inyo pong aabangan dito sa Tinig ng Kababaihan. Ayan, oo nga naman, Miss Hazel. No? Siguro maganda dahil bagong tahanan tayo. I-introduce uli natin ang mga segments na aabangan ng ating mga listeners at viewers natin online dito sa Tinig ng Kababaihan. At unahin na nga po natin dyan, yung mga maiinit na balita na ihahatid natin, Miss Honey, sa pamagitan po yan ng God News ngayon. Dito po namin ihahatid yung mga balita na may kaugnayan sa mga kababaihan at sa gender and development o GAD. Yan, itatampok din natin yung You Got This. Ito yung segment na tatalakay sa mga functions ng PCW para naman maiparating natin to sa ating mga listeners at viewers, no? At mga proposed na mga batas o polisiya ng aming ahensya at iba pang usapin na may kinalaman sa kababaihan at gender and development na madalas idulog ng ating mga kababayan sa aming tanggapan. Yan, maganda yung segments na yan. Pero ito, isang magandang segment pa rin dito sa ating programa, Miss Honey. Yung tinatawag po na God Alaman, kung saan makakakuha po tayo ng mga butil ng kaalaman at trivia tungkol sa gender and development. At dahil tayo ay napakikinggan sa radyo, hindi tayo pahuhuli, di ba, Miss Hazel, sa pagbabasa ng inyong mga tanong at liham. Sa Dear PCW segment, babasahin natin
yung mga liham ng ating listeners patungkol sa kanilang mga concerns na may kaugnayan sa gender and development at iba pang usapin tungkol sa karapatan nila bilang babae. Kaya't sumulat na kayo sa aming segment na Dear PCW at isend nyo po iyan sa aming email na tnk@pcw.gov.ph. Yan, maghahayag pa kami ng ilang detalye tungkol dito sa mga susunod nating episode. And we're very excited dun sa mga susunod pang episodes and looking forward sa mga susunod na talakayan dito natin sa programa natin na Tinig ng Kababaihan. At para po sa mga excited na rin sa mga events ng PCW at iba pang GAD-related activities at syempre yung iba pang mga announcements, Miss Honey, ay antabayanan din po natin yan sa ating GAD bulletin board bago po matapos ang ating programa. Ayan. At sa ngayong Biyernes, syempre, hindi natin palalagpasin kada Biyernes ang segment na to. Isa to sa aabangan talaga ng ating mga listeners at ang ating mga ka-TNK, sabi nga. Ito ang ating TNK text promo. Matuto at manalo. Manalo. Makinig na sa amin. At manalo ng load. Manalo ng load dito sa TNK Text Promo. Makinig, matuto, mag-text at manalo dito po sa TNK Text Promo. Simpleng-simple lang ang ating mechanics. Makinig ng mabuti sa ating talakayan at abangan ang aming question of the day. I-text lamang po ninyo ang tamang sagot kasama ang inyong pangalan at address sa numerong 0917-845-4814. So ulitin po natin yung format. Sagot, space pangalan, space address o tirahan at i-text sa 0917-845-4814. Para sa araw na ito, bukas po ang ating TNK Text Promo sa lahat ng Globe prepaid subscribers. So inuulit po namin, bukas ang ating TNK Text Promo sa lahat ng Globe prepaid subscribers dahil load cards po ang ating premyo at maaari lamang i-load dito sa network na ito. Yan. Ang unang 5 makakapag-text ng tama. So, dapat Ate Hazel, First tama. 5. Oo, tama ha. Tamang sagot ang tatanghaling winners at makakatanggap ng tig 200 pesos na prepaid load. Tandaan po ang pagsali po sa ating text promo ay through text messaging, hindi po dyan sa comment section ng ating live stream. And reminder din po na hindi po natin pinapayagang sumali sa ating contest ang mga empleyado ng PCW at ng PBS-BBS. Bawal muna tayo ha. Yung mga baka yung sa mga provincial stations natin. So, Yes. bawal po tayo. Iyan. And eto na nga po ang ating question of the day. Ano ang kahulugan ng acronym na PCW? Ulitin ko po, ano ang kahulugan ng acronym na PCW? Kung alam po ninyo ang tamang sagot, i-text nyo po iyan sa ganitong format. Sagot, space pangalan, space address o tirahan, at i-text sa 0917-845-4814. I-announce po natin ang winners bago matapos ang ating programa. Ayan, at ang mga mananalo, ang premyo natin, Miss Honey, ay load card. So again, paalala natin through text po ang ating tawag dito, ang ating palatuntunan. Ayan. Kaya mamuhunan, sabi nga, 'di ba? Kahit May piso puhunang lang. piso-piso. Right. O kung naka-unli text, libre yun. Oo. Kung nakasubscribe ka sa Unlitex, ay libre lang. Mananalo ka pa ng another load. Yes. Diba? At sa susunod na ating mga pag-uusapan, sa susunod na sigwada ng ating programa, ay may makakasama tayo mga panauhin. Ayan nga po, ay para, kumbaga, talakayin at ikwento na rin sa ating mga listeners, pati sa ating mga viewers sa Facebook, yung naging pagtutulungan ng Philippine Commission and on Women at ng PBS-BBS sa pagtataguyod nga po ng gender equality and women's empowerment. Gayun din yung history ng ating programa, di ba? Yes. Na Tinig ng Kababaihan. More of that sa pagbabalik po ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Magbabalik agad ang talakayan tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan sa Radyo Pilipinas 738. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Game 1, 2, and... Tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus
Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Nagbabalik ang talakayan tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan sa Radyo Pilipinas 738. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Ngayong hapon po, kagaya ng nasabi natin bago ang ating break, ay may makakasama tayo live on our studio, ang Deputy Executive Director for Operations ng Philippine Commission on Women, si Ma'am Maria Christine Josefina G. Balmes. At syempre kasama din natin sa studio ang isa sa ating mga kasamahan dito sa ating opisina, ang Philippine Broadcasting Service, at ang siya rin pong GAD Committee Vice Chair at ang Research Division Chief, Mr. George Arsenio. Magandang hapon po, Sir George and Ma'am Christine. Alright. Magandang hapon po at welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Kagaya nga po ng nabanggit natin, this afternoon, tatalakayin natin kung paano nga ba nabuo, may nabuo sa relasyon sa pagitan ng PCW. Pag-iibigan. Kaya nga. Actually, pag-iibigan, di ba, Miss Honey? Bunga ng pag-iibigan. Ayan. Ang relasyon ng PCW at ng PBS-BBS. Para po sa ating unang katanungan, Director, ay ano po ba yung mga pangunahing mandato ng Philippine Commission on Women para din po doon sa mga kababayan natin, sa kapakanan po ng ating mga listeners? Well, syempre ang Philippine Commission on Women ang pangunahing ahensya na nagsusulong ng gender equality and women's empowerment dito sa ating pamahalaan. Isa po kaming government agency kasi i-emphasize ko lang, kalimitan kasi napapagkamalan ang PCW na isang NGO dahil nga meron kaming advocacy kasi na isinusulong. So, una kami yung nagtataguyod ng mga palisiya para lalong bakasan ang diskriminasyon ng ating sa ating mga kababaihan at bigyan ng mas malawak na oportunidad para sa kaunlaran at ang ating mga kababaihan, pati syempre ang mga batang babae. So, pangalawa, ang PCW rin yung tumatayong oversight agency ng lahat ng ahensya ng gobyerno para masiguro na isinusulong natin yung gender mainstreaming sa ating mga ahensya at masiguro na yung mga programa, yung mga activities at saka mga plano ng ating mga ahensya ay nag-a-address ng iba't ibang gender issues sang-ayon sa kanilang mga mandato. So, nagbibigay kami ng technical assistance o kaya ay, paano ba i-explain yun sa Tagalog? Nagbibigay kami ng tulong o akmang kaalaman para sa mga ahensya para masiguro nila na yung kanilang mga PAPs ay naka-align sa ating mga gender mainstreaming efforts ng ating gobyerno. Ayan, napakahalaga nun, para syempre mabigyan ng prioridad yung gender and development, hindi lamang sa mga programa ng PCW, of course, maging sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. And nabanggit nyo na po, Director, na isang oversight agency ang PCW. Paano naman po nabuo ang Philippine Commission on Women? At ano po yung mga una nitong ginagawa bago ito maging isang policy at isang oversight agency? Well, ang Philippine Commission on Women ay naitatag bilang National Commission on the Role of Filipino Women noong Enero ng
ika-7 na Enero ng taong 1975 kung saan tagal na. ako ay pinanganak din. So, edad ko, Oo. So, kung ilang taon yon hindi ko nasasabihin. Huwag na po kayo mag-compute. Bata pa. Ito ay sa pamamagitan ng Presidential Decree number 633 noong panahon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos na ang layunin ay palakasin ang partisipasyon ng mga kababaihan sa aspetong panlipunan, economical, cultural at political. So maraming issue kasi ang kinakaharap ng mga kababaihan nating Pilipino noong mga panahong yon hanggang sa ngayon naman tulad ng kaisipang patriarkal, yung diskriminasyon na patuloy pa rin natin nararamdaman at iba't ibang uri ng pang-aabuso. Ito yung nag-udyok sa mga nauna nating mga kababayang feminista. Ang tawag namin ay mga lolas ng PCW, mga kababaihang leader at advocates na nagsulong ng maraming programa at polisiya para mapalawak pa ang partisipasyon ng mga babae sa pag-unlad sa nagbabagong lipunan. So, ang NCRFW lang po naman ang kauna-unahang mekanismong pangpamahalaan na nakatuon sa kababaihan sa buong Asia. Yan, ang ganda nun. At since nabanggit yun na nga po yung mga programa at ang mga proyekto kung paano nabuo ang PCW, alamin din natin kung ano po yung mga pangunahing achievement na ng ahensya pagdating po sa pagtataguyod, syempre, ng karapatan ng mga kababaihan. Well, ang naging bahagi ang bansang Pilipinas sa pamamagitan ng PCW at noon nga ay NCRFW sa pagbubuo ng mga pandaigdigang kasunduan ukol sa mga kababaihan gaya ng Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o yung CEDAW at ang Beijing Platform for Action. Sa lokal naman, atin pong isinulong ang pagpasa rin bilang batas ng version ng CEDAW sa pamamagitan ng Republic Act 9710 o ang ating Magna Carta of Women. At dahil dito, yung lahat ng karapatang pantao ng mga kababaihan at nagbigay din ito ng karagdagang function sa ating ahensya bilang PCW o Philippine Commission on Women. So ang PCW nga, sabi ko kanina, ay isang oversight agency na nagsisiguro na maipapatupad nito yung Magna Carta of Women sa pakikipagtulungan rin sa iba't ibang ahensya katulad ng PBS na partner natin ngayon dito sa ating programang ito. So sa pamamagitan ng ating mga initiative at policy recommendations na ito, nakatulong po tayo na maisabatas ang mga panukalang pumoprotekta at nagtataguyod ng kapakanan ng mga kababaihan at batang babae gaya ng Anti-Rape Law, Anti-Vowsy Law, Anti-Trafficking in Persons Act, ang Safe Spaces Act o yung mas kilalang bawal ang bastos law at ang Expanded Maternity Leave Law. Nakakagalak din po na noong nakaraang taon ay naipasa rin natin ang ilan sa mga matagal na nating isinusulong na mga policy agenda tulad ng Anti-Child Marriage Act at ang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Law na pumoprotekta sa kapakanan at kinabukasan ng mga batang babae at isinulong rin natin na maitaas yung age of sexual consent at noong nakaraang taon lang ay naipasa ang batas para din sa Republic Act number 116481 o Act Raising the Age of Sexual Consent at nananatili ang Pilipinas bilang pangunahing bansa sa mundo na nagtataguyod ng karapatan ng kababaihan at dito lamang isang linggo yata ay tayo ay nasa 16th place sa 2023 Gender Gap Index ng World Economic Forum. So 16 tayo sa buong mundo at isa sa mga nangunguna sa rehiyon na Asia-Pasipiko. So bagaman po marami na tayong achievements, ang dami ko nang nasabi, marami pa rin akong pwedeng sabihin, hindi pa rin natin maiisang tabi na marami pa rin tayong dapat gawin. Kaya nga patuloy pa rin yung ating mga gender mainstreaming efforts sa gobyerno ng Pilipinas. Ayan. At ang ganda nun, Miss Honey, diba? Napakaraming proyekto at isa nga sa isinasagawang project o kaya collaboration ng PCW at ng PBS ay ito mismo itong programa natin na Tinig ng Kababaihan. Diba? Didi, itong Tinig ng Kababaihan nga po, yung partnership natin with PBS. Actually, nag-start tayo taong 2009. So, mahigit isang dekada nang umaere dito sa Radyo Pilipinas
Pilipinas ang ang tinig ng kababaihan. Isa po ito dun sa efforts ng komisyon para lumawak yung naaabot natin patungkol sa advokasya na sinusulong ng PCW. Pero gaano nga po ba kahalaga yung papel ng mass media pagdating po dun sa advokasya na pangkababaihan, lalo na for PCW? Well, malaking bagay na napapanatili po natin ang paggamit ng traditional na forma ng media tulad nga nitong radyo. At sabi nga kanina, lumawak na yung reach ng PCW kasi nadagdagan ng 30 stasyon, tama? 30 stations. At dahil ito ang tulay din natin para mas maabot natin ang mga kababaihang nasa kanayunan at iba pang malalayong puok sa ating bansa at mga lugar na kung saan hindi naaabot o may mahinang signal ng internet. Alam natin marami pa rin yun ngayong panahong ito. So magagamit din natin ang mga provincial stations upang mas maipaanawa natin sa kanila ang konsepto ng pagkakapantay-pantay sa lipunan at sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga karapatan at pagbibigay ng mga mas malawak na oportunidad sa mga kababaihan. So reliable na medium ang radyo at sang-ayon ako dito dahil ikatlo na ito sa pinakamalawak na media reach ayon sa ulat ng DICT at halos pantay din naman ang bilang ng mga lalaki at babae na nakakapakinig dito. So pagdating naman sa advokasya, kami ay natutuwa dahil aktibo pa rin ang PBS. Salamat kay Sir George sa pagtulong sa atin na maibahagi ang ilan sa mga advocacy materials on air like yung ating mga plugs kapag National Women's Month, pati na yung 18-day campaign to end vows. So bukod pa dito ay maganda ang nakikita naming programa sa PBS pagdating sa welfare ng ating kababaihang empleyado at mga kliyente nilang nangangailangan ng tulong sa kanilang center. So we are glad na magtatagal pa at sumisigla pa ang ating pakikipagtulungan sa PBS para maipabahagi pa ang mga impormasyon sa pagsusulong natin sa issue ng kababaihan, ang kanilang kwento at ang mga pagtataguyod natin sa lipunan ng gender equality and women's empowerment. Ayan. At meron din tayong katanungan para kay Sir George. Paano natin na Sir George na sisiguro o na make sure na sa pamamagitan nga po ng mga programa na nabanggit na ni Director, nakakatugon yung PBS-BBS dun sa at least 5% na standard ng budget spending sa GAD expenditures. Medyo marami po yung programa po ng PBS GAD Committee para po hindi tayo bumaba sa 5% na budget spending. Yung dahil nasa media tayo, nasa radio, yung isa sa major po na project natin sa GAD ay ang Pilipinas Bangon, Ikaw ang Simula. Ito po yung proyekto po natin para po tiyakin po na gender fair yung pagsusulong po sa broadcast industry, sa media, kasi nasa radio industry po tayo. Ito po ay ginagawa natin, serye po siya ng mga training online at sa tulong din po ng PCW ay nakapagbuo tayo ng isang handbook, Gender Fair Media Handbook, para po maging politically correct yung mga term na ginagamit po natin sa ating pagpoprograma, sa mga plug na ating kine-create, sa mga script na ating sinusulat. At ito po yung series of PBIS po natin ay isinasama din po natin yung ating mga community at yung mga citizen at saka yung ating mga estudyante. Kasi yung sa role ng media, tayo ang sinasabing the fourth estate. Yes. May agenda setting power po ang media. Kaya kung ano pong pinag-uusapan, ano po yung advocacy na pinag-uusapan po, halimbawa sa tining ng kababaihan, yung gender equality and women empowerment, ay natututo po yung ating mga kabataan, yung ating mga residente po sa mga komunidad, sa mga lipunan, tungkol po na dapat talaga ay pantay-pantay ang pagtingin at saka pagdato po sa mga babae, sa mga lalaki at saka sa iba pang mga gender orientation. Right. Sir George, nabanggit po na out of the 35 stations na meron ang PBS-BBS, 23 dito na station managers ay mga babae. Yan, sa kasalukuyan, yan yung figures natin. Nagkaroon po ba, may napansin ba kayong epekto nito halimbawa sa management style ng mga station, sa employees welfare, or maging sa operations in general? So 67% ng ating mga station manager ay mga babae. So that's more than 50%. So in terms of management, yung strength o quality po ng mga kababaihan
naman po yung compromising at saka accommodating. Sa katatapos lamang po ng ating gender-responsive conflict management na series na bahagi po ng Pilipinas Bagong Ikaw ang Simula po, na idea at saka brainchild po ng ating Director General, si Rizal Giovanni P. Aportadero Jr., fully supported po ng ating Deputy Director General po na si Ma'am Joey Domingo at yung ating chairperson po ng Gender and Development Committee, si Ma'am Joey. So, accommodating, compromising in terms of management, yung dahil po mas maraming mga babae tayo ng mga station manager. In terms of operations, holistic ang approach ng mga babae, kasi parang may mother mindset, so yung lahat po ng strengths ng mga babae pa i-maximize natin. Nandun yung care. Yeah, yung care, yung hina-harness po natin, yung lahat po ng mga magagandang kalidad po ng mga babae, tsaka yung mga strengths ng mga babae, tsaka in terms of operations ng ating mga programa, yun nga, isang strength ng mga babae din po yung well-organized. Yeah. Parang better manage kapag babae, di ba? Kasi mas meticuloso, mas attentive po sa mga detalye. So, mas maraming naiisip, yung ating mga babae na mga station manager. So, yun po yung isa sa mga dakilang impact, great impact po na ating mas maraming mga station manager na babae sa Presidential Broadcast Service. Ayan. At nakita nga natin, Miss Honey, so 35 stations, 23 na station managers ay kababaihan. And we will talk more of that. Makalipas lamang po ang ilang paalala mula sa ating istasyon. Magbabalik agad ang talakayan tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan sa Radyo Pilipinas 738. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang di matatawa. Panghunghang ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Community. Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng mga kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Radyo Pilipinas 738 kHz at sa iba pang RP stations nationwide. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at PBS Radyo Pilipinas 1. Makinig na on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Kababaihan. Kanina pinag-uusapan natin ang partnership ng PCW at ng PBS-BBS at kasama pa rin natin sa studio sina Executive Director Christine at syempre si Sir George Arsenio ng PBS. And pagpapatuloy lang natin, Miss Honey, yung pinag-uusapan natin. Kanina nabanggit ni Sir George yung PBIS, isa sa mga major projects or programs ng GAD Committee ng PBS. Bukod po doon, Sir George, ano pa po yung ibang mga proyekto ng GAD Committee ng PBS? Yung iba pang mga proyekto, yung God Legacy Wall. So, nung March, yung Women's Month natin, ay ating pong inilunsad. Yung isang major project din po ng PBS GAD Committee, itong God Legacy Wall, kung saan po ay ipinakikilala po natin tsaka inilalahad yung history, kasaysayan po ng gender and development sa Philippine Presidential Broadcast Service na nagsimula po noong mga late 1980s. So, kung nabuo po yung NCRFW pa noong 1975, so medyo humahabol ng konti yung Gender and Development Committee sa PBS. Dahil mga 1980s may GAD focal person na po tayo dito sa PBS po. So makikita po at saka yung mga milestone at yung mga achievement po nila ng ating mga past GAD chairperson. At yung kasama din po natin yung network natin, kasi 30 stations around the country. Yes. Meron tayong mga estasyon sa Luzon, sa Mindanao at saka sa Visayas. So kasama po sila sabay-sabay po sila po sa pagsusulong ng mga program po ng gender related. Kamakailan lamang po ay natapos po yung ating single parent na parang entrepreneurial project dito po sa ating God Help Desk. Right. Kung saan po yung ating mga single parent na mga empleyado ng PBS po ay binigyan ng pagkakataon na kung ano yung ibinibenta nila, pwedeng ibenta o gustong ibenta, ay inilagay po sa God Help Desk po natin dyan para po makatulong po tayo economically speaking sa ating mga single parent po sa PBS. At itinatag din po natin yung God Help Desk din po. So dito ay pwedeng sumangguni po yung ating mga empleyado kung may mga katanungan sila, may mga
Kahit mga may problema o may reklamo sila tungkol po sa gender issue dito sa opisina po. At yan, nagsisilbing parang din po natin yan, gender economic activity yung God Help Desk po natin. So, ngayon po, sa July 12 ay magkakaroon po sa wellness naman po ay magkakaroon po ng yoga exercise para po ma-maintain yung health and wellness ng ating mga empleyado sa PBS. On July 19, sa mga future pero very near na mga project, ay magkakaroon po ng economic empowerment training. Kasi isa din po sa ating isinusulong po yung pag-i-empower economically sa ating mga, hindi lamang po mga kababaihan, kundi yung iba pang mga gender, mga kalalakihan. Kasi minsan sinasabi na, bakit nakatutok palagi sa babae? So, isinasama din po natin yung mga gender inclusive. At isa po sa mga milestone po natin dito sa Gender and Development Committee yung pagbuo ng ating final na God Vision at saka God Mission. Right. Oo, so nagkaroon po tayo ng God Vision at saka mission na talaga na holistic. Kung hindi ko maalala ko, God Vision natin is to be the leading, most trusted, innovative and gender inclusive. So kasama po dun sa ating God vision yung gender inclusive talaga. At Pride Month nung nakaraang buwan, ipinagdiwang din po natin yung Pride Month. So may mga ebidensya pa ng Pride Month, yung mga rainbow flag nandyan pa. May mga bakas pa. May mga bakas pa na mahagi po kami ng mga rainbow flag at saka mga rainbow face mask bilang pakikiisa po sa mga pagtatagoy po ng karapatan ng mga member ng LGBTQIA. So Safe Spaces Act, ipinagmamalaki po ng PBS na tayo po dito sa PBS kami po ay haven for safety and equality. Ayan. Alright. So alam na rin sa mga manggagawa yung tungkol sa Safe Spaces Safe Spaces Act, yes. Importante po. Ayan. Siguro dako naman tayo dun kay DDK naman. Didi Christine, ano naman po yung aasahan ng ating mga listeners sa, dito sa Radio Pilipinas 1, syempre, at sa 29 provincial stations ng Radio Pilipinas at yung mga viewers natin online. Ngayon po na lumipat na nga tayo dito sa RP1. Mas maraming premyo ba yung aasahan ng mas ating lalaki ba? Mas lalaki yata. Malaki na nga yung premyo. Nagulat nga ako. Oo. Pero, siyempre, nung nalaman ko to, parang wow, pressure kasi mas malawak na yung ating audience. Pero at the same time, siyempre, ang maaasahan nyo, patuloy pa rin ang pagbibigay ng mga impormasyon na kailangang malaman ng ating mga kababaihan at katulong natin ang PBS ngayon sa mas malawak na reach para makarating talaga sa mga laylayan. Yung mga dapat nilang malaman, ano na ba yung mga polisiya na isinusulong pa natin, ano ba yung mga naaprobahan na, ano yung mga karapatan na meron sila, ano yung mga programa, hindi lang ng PCW, kundi nung iba't ibang mga ahensya na magiging bisita nyo pa dito para mas lumawak ba yung reach natin. So, maaasahan nyo po na ang PCW ay patuloy na magbibigay ng mga impormasyon para mas ma-empower pa ang ating mga kababaihan at mga batang babae at pati na rin yung lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa tinig ng kababaihan. Yung pressure, sa una lang yan, pero ngayong mas malawak na yung ating reach, mas marami pa tayong kayang gawin, mas marami pa tayong kayang ibigay at ipaalam sa ating mga kababayan. Alright. At sa tulong yan, syempre, ng magaling nating mga team members, diba? Nakasama natin dito sa ating programa ang Tinig ng Kababaihan. Maraming salamat, Director Christine and Sir George, sa inyong panahon na ibinigay dito sa ating programa. Pero bago po tayo maghiwa-hiwalayan, ano po yung mensahe na lamang po ninyo sa ating mga manonood online? Ganon din po sa mga nakikinig sa atin sa 738 kHz at sa iba pang estasyon ng Radyo Pilipinas nationwide. Okay, ako naman una si Ma'am Christina yung panghuli. So, patuloy po namin kayong iniimbitahan na makinig at saka manood po kayo sa programang Tinig ng Kababaihan po dito sa Radyo Pilipinas 1, 738 sa live streaming. Meron din po so mas malawak po yung reach so 30 stations in the country. Baka kami po yung pinakamalaking radio network po sa buong Pilipinas. So, sabi nga ni Ma'am Christine po ay patuloy po na palalakasin, patatatagin, palalawakin po ang content at yung content po na napaka-importante ng programang Tinig ng Kababaihan para talagang maiparating po natin sa mga komunidad, sa mga estudyante
sa grassroots, yung ating mga programa for gender and development, for gender equality, gender equity, kasi yung pinaka-goal natin, for example, sa society, sa barangay, bumababa ang sexual harassment case, bumababa ang rape cases, mas tumaas ba ang mga babae, bilang ng mga babae po, na economically empowered, yan, bumababa ang teenage pregnancy, so yun ang pinaka-impact talaga para maging meaningful ang tinig ng kababaihan. So, patuloy po natin isinusulong yan sa pamamagitan po ng ating collaboration with the Philippine Commission on Women. So marami na ako nasabi kanina pero uulitin ko lang, nagpapasalamat kami una syempre sa PBS para sa opportunity na ibinigay ninyo na mas maging malawak yung reach ng ating TNK. At syempre, pasalamat din kami kasi yung schedule ngayon ay palagay ko mas marami yung mga mas makikinig pa. So talagang napakalaking opportunity nito para sa Philippine Commission on Women para lumawak pa yung reach namin hanggang sa grassroots level. So sana patuloy kayong makinig at manood na rin online at maraming salamat po sa ating mga active listeners at patuloy na sumusubaybay kahit nagpalit tayo ng time slot at ng araw. Maraming salamat. Alright, maraming salamat Director Christine and Sir George sa inyo pong panahon. At sa pagbabalik ng ating programa ay i-announce natin ang winner sa TNK Text Promo. Magbabalik po kami makalipas lamang ilang paalala. Magbabalik agad ang talakayan tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan sa Radyo Pilipinas 738. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang di mata. Sipol, mga manong sa labas, pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng mga kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Radyo Pilipinas 738 kHz at sa iba pang RP stations nationwide. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at PBS Radyo Pilipinas 1. Makinig na on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Nagbabalik ang talakayan tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan sa Radyo Pilipinas 738. 2:47 p.m. and welcome back sa ating programang Tinig ng Kababaihan at oras na para sa winners ng TNK Text Promo. May nanalo na. Ayan, pero may bago nanalo natin tingnan, Miss Hazel, kung sino ang nanalo, balikan natin yung ating tanong. Ano ang kahulugan ng acronym na PCW? Ang tama po nating sagot ay Philippine Commission on Women. So, congratulations po kina Andy Sarak ng Atok Benguet, kay Stamatios Telik ng Quezon City, kay Lorena Vitug ng Tanay Rizal, Jessica Salvador ng Timawini Isabela at kay Nisa Basilio ng Bontoc Mountain Province. Congratulations po sa inyong 5. Congratulations! Hintayin niyo po ang text ng aming team para po makuha ang inyong prepaid load. Nakikita natin dun sa mga list ng winners, Ate Hazel, no? Mukhang talagang ang obvious ang lawak ng reach natin ngayon. Oo. Ang lalayo, dati Quezon City lang tayo, Metro Manila, 'di ba? Pero ngayon, mula na sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya congratulations po sa ating mga winners ng TNK Text Promo. At oras na po para sa ating GAD Bulletin Board. Mga ka-TNK, mayroon po ba kayong tanong tungkol sa GAD? Hashtag isearch agad. Aktibo po ang PCW sa pagbabahagi ng mga impormasyon at babasahing makakatulong sa mga stakeholders at sa publiko na maunawaan ang konsepto ng gender and development at women's empowerment. Isa na nga po dito ang PCW Digital GAD Library,
kung saan malayang makaka-access ng mga babasahin na may kaugnayan sa GAD, Women's Empowerment at iba pang materyales na may kaugnayan po sa pagsusulong ng karapatan ng mga kababaihan. Dito rin po makaka-download ng libreng kopya ng mga information, education and communication materials, flyers at iba pang mga advocacy materials na inilathala ng PCW. Mayroon din po tayo dito ng mga audio at video materials. At syempre, ang pinakamahalaga, Miss Honey, libre po ito. Yes, it's free at walang bayad. Maaari po itong ma-access sa www.library.pcw.gov.ph. Kaya kung may tanong tungkol sa GAD, #isearch agad. At syempre, meron din po tayong panawagan sa publiko. Ayon po sa Office of the President Memorandum Circular No. 1, idinedeklara na bakante ang mga posisyon ng lahat ng presidential appointees na classified bilang coterminous simula po noong 30 ng Hunyo 2022. Kabilang na nga po dito ang mga positions ng chairperson at mga PCW commissioners na nananatiling vacant na itinakda sa Executive Order 167 Series of 2022. Ang Philippine Commission on Women ay kasalukuyang nag-aabang ng mga opisyal na itatalaga ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya pinapayuhan po ng PCW ang mga stakeholders na ipadala ang anumang uri ng komunikasyon para sa PCW kay Attorney Christine Rosary E. Yuzon Chavez, ang Executive Director at Office in Charge ng Philippine Commission on Women. Sa address po yan na 1145 JP Laurel Street, Malacanang Palace Complex, San Miguel, Manila, o kaya naman ay ipadala sa aming email records@pcw.gov.ph. Gayon din sa aming maaari pong tumawag sa telephone numbers na 0287351654, 87365249. At para po sa iba pang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming mga official social media accounts at ang aming website na www.pcw.gov.ph. At dahil mag-aalas 3 na, 9 na minuto na lamang mag-aalas 3 na ng hapon, ay magpapasalamat na po tayo sa ating mga naging katuwang sa pagsasahing papawid ng programang ito sa Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Siyempre sa ating Director General Rizal Giovanni Aportadera Jr., Deputy Director General Joey C. Domingo, RP1 Station Manager Alan Alanigue, Ms. Sharon Enriquez, Ms. Rachel Gatpandan, Sally Cueva, Orlando Lopez, Marvin Toledana, Matet Segovia, Joy Timidan, Alvin Pelgone, kay Ms. Maricel Navarro, Maria Lourdes Rio at kay Ms. Alejandra Ontong. Ayan, at syempre nagpapasalamat din tayo sa mga nakasama natin sa Philippine Commission on Women. Syempre po sa pangunguna ng ating PCW Management Committee led by Executive Director Attorney Christine Rosary Yuzon Chavez, and sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division. Kasama natin dito sa studio sina Anjun Magnayes, Shika Sandigan, Jessel Aquino at si Mike Glenn Bano. And nakamonitor din mula sa PCW office sina Vicky Atanasio, Mickey Ann Kalahi at JP Barcelona. Alright, again, maraming salamat po sa pagtutok sa pilot episode sa Radyo Pilipinas 1 ng ating programa. Magkarinigan po tayong muli sa susunod na Biyernes. Ganitong oras pa rin po, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Radyo Pilipinas 1738 kHz. Ako po ang inyong likod, Hazel Morada. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ito po si Hani Castro. Dito pa rin po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Susunod na po ang Radyo Pilipinas News Break na ihahatid ng ating kasamahan na si Haji Caaminio at Agenda ng Bayan ni Togs Nanyong. Ilabas ka sa apat na sulok ng kahirapan. Alisin ang takip na humakadlang upang maabot ang karangyaan. Iahon sa sisidlang pananaw at adisyon na napatasakin na mula